water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces, May 13, 2026. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Tingnan natin my dear kung anong energy ang masasagap natin, anong eksena, kaganapan para sa iyo water sign ngayong May 13, 2026. And kung meron kayong maririnig na kahit anong ingay in the background, I do apologize. Please kindly ignore it. Water sign. High Priestess. The Emperor. Okay. Power. Power. And the Fool card. Lagyan natin ng Oracle card. Okay. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, Scorpio, and then Pisces. Sorry. Okay, Pisces, Cancer, Scorpio, and then Pisces. Ano nangyari? Okay, pasensya na po. Ayan, okay. Ay, okay, dalawang card. Dapat isa lang to. Sige, we will try to analyze this, okay? Okay, water sign. Pagdating sa tarot, ganda. Very strong, very powerful. Dinadalaw ka ni High Priestess. Pag dumarating si High Priestess, my dear, it is more on revelation. Pinapakita sa iyo yung mga bagay-bagay. Do you have any question? Meron ka bang mga mental fog? Meron bang mga bagay na medyo hindi ka sure? Eto my dear yung araw na nagkakaroon ng clarity. Pinapalo up or parang sinusupport ni Emperor. Okay. So sinasabi dito my dear, kung magpo-focus lang tayo kay High Priestess at saka kay Emperor, na ngayong May 13, water sign, Cancer, Scorpio, and then Pisces, napakaganda nito na mag-start ka ng something. Okay? Napakaganda nito na mag-take charge ka my dear sa buhay mo. Meron kang Fool card over here. So, ang Fool card is the leap of faith. Wala siyang masyadong dala-dala dito sa journey na to. So, anong meron? Sinasabi my dear that you need to be in charge sa buhay mo sa araw na ito. Okay? Ibig sabihin you need to have this full control sa buhay mo. And at the same time, kung you are decided na nagagawa ka ng panibagong ng new beginnings, okay? Kailangan magkaroon ka ng confidence, okay? The leap of faith. Meron ka dito my dear sa Oracle card, okay? Rooted balance, okay? It's the grounding, balance, mindfulness, okay? Maybe this is the time my dear na mag-yoga ka, mag-meditate ka. Pagkagising mo pa lang my dear, mag-meditate ka na, mag-yoga ka na, mag-offer ka ng prayers my dear. Kailangan mahanap mo yung pinaka-center mo. Bakit? Kasi yung second Oracle card mo is the blind date. Okay, surprise meeting, unexpected chemistry, awkward, could be love or disaster. Okay, I think my dear, for some of you is natatakot kayo na mag-start ng something
because of probably may nangyari sa, kung dito natin titingnan sa blind date, merong something na nangyari sa loob ng relationship. So for some of you, parang may trust issue sa tao, ayaw ninyong mag-go out there, ayaw ninyong mag-risk take because of meron nangyari na something in the past. Okay, pero sinasabi kasi ngayong araw na to na kinakailangan mong hanapin yung root balance, yung pinaka, para makatayo ka, my dear. Hindi pwede na ganyan ka na lang habang buhay, na pangungunahan ka na lang ng takot. 'Di ba sabi ko nga, my dear, sa energy ng Emperor, you need to take full responsibility sa buhay mo sa araw na to. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta, hindi yung iba yung nagko-control sa iyo. Okay, let us just put it this way. Tayong lahat ay mga radyo. Okay, hindi tutunog ang radyo. Subukan mong buksan ang radyo, 'di ba? Sa mga sinaluma, no? Pag walang network, ang maririnig mo lang is shh, 'di ba? Ganun lang. Pero kung merong AM at saka FM, makaka-receive ka ng something. So, ngayon, ang dapat mo na nire-receive, my dear, is yung balance sa buhay, the confidence, okay, na kaya mong gawin tong bagay na to, okay? And maging ano ka sa mga awkward moments, okay? Like, maging adjustable ka, maging flexible ka sa mga awkward moments, kasi sometimes yung mga awkward moments na yan din, my dear, yung nagdadala sa'yo, sa atin, sa success, okay? So, dito tayo sa pinaka-last na oracle card natin. I have karmic debt that I need to be paid before I can come back to you. Probably this is a come back to you. Okay, probably this is a pangalan nito, paniniwala. Okay, na kaya nangyayari sa akin to kasi karmic ko to, or generational curse, or kung ano man yung tawag diyan. Wala ko sa lugar para sabihin, my dear, na wala kang ganito, or hindi ka tatablan na mga ganito, na wala kang karmic debt. Pero to the point na meron kang ganito na card, okay, sinasabi kasi na parang go out there. Wag mong i-isolate yung sarili mo. Wag mong hadlangan yung sarili mo na sa mga belief system na ay hindi kasi ako ganito, hindi kasi ganyan, kasi nangyari na sa akin, no? Yung mga ganun, my dear, this is the time, my dear, na i-cut mo yung mga bagay na yan. This is the time, my dear, na you learn, if just in case meron mang any trauma na dala-dala mo ngayon from your past situation, tama ba? Past situation, di ba? Past situation na possible na nagdala ng trauma sa'yo. This is the time, my dear, na i-claim mo na bayad na ako. Ibig sabihin, bayad na ako. Yung karmic code, bayad na siya. Okay? Kasi parang gano'n ang sinasabi dito, my dear, bayad ka na sa karmic mo. Yun ang nakukuha ko over here. Oh, so therefore, hindi mo pwedeng sabihin, habang buhay ka magbabayad ng karmic debt, di ba? I don't want to be connected right now. I wish to be alone. Diba? You want to, sa kabila na sinasabi sa iyo, my dear, na go out there, 'di ba? Mag-try ka ng mga bagay-bagay, hanapin mo yung passion mo, yung purpose mo, mag-try ka ulit. Nandoon ka, my dear, sa moment na parang I don't want to be contacted right now. I wish to be alone. Paano mo mai-embrace lahat to? Like for example, gusto mo magkaroon ng relationship, okay? Pero ayaw mo mag-blind date kasi takot ka sa mga awkward moment, 'di ba? Paano ka magkakaroon ng relationship? Or kaya baka nagkaroon ka ng relationship tapos hindi nag-work yung relationship na 'yon, nag-fail yung relationship na 'yon. Paano ka magkakaroon ng relationship kung hindi ka lalabas doon? Hindi naman pupunta sa bahay mo yung tao para sabihin, "Oy, water sign, do you want na mag-date tayo?" 'Di ba? Hindi. O kaya kung gusto mong yumaman, gusto mong maging si emperor, gusto mong maging successful, pero takot kang mag-try, takot ka mag-apply, takot ka magnegosyo, puro ka takot. Kaya nga sinasabi sa'yo dito, my dear, the rooted balance. Kinakailangan, my dear, maayos mo yung pinaka-root para makatayo ka. Kasi ang isang puno, kaya yan nakakatayo because meron siyang mga strong na roots.
Tama? So, kaya yan nakakatayo yung puno na yan, kaya yan namumunga, kaya yan nandiyan dyan, nakikita mo, because of meron siya napaka-strong na roots. Kaya kahit bumagyo, umulan, okay siya because meron siyang strong na roots. And yun ang sinasabi dito water sign sa'yo ngayon, na this is the time, my dear, na ayusin mo yung roots mo para makatayo ka ng strong and firm, para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. This is the time, my dear, na sabihin mo sa sarili mo na tapos na ako magbayad ng karmic ko, tapos na ako magbayad ng kung ano man yung dapat kong bayaran, I'm already done. O kaya ikaw na mismo magtanggal. Okay, kagaya yung sinasabi ko kanina, my dear, hindi ko sinasabi na wala kang ganito, no. Pero possible, my dear, kung medyo matagal ka nang nai-stuck, repeated cycle, pakiramdam mo isolated, 'di ba? So, maybe this is the time na kinakailangan mong mag emperor, okay, mag-take charge sa buhay mo, na buhay ko to, ako ang masusunod, yung ganon. Okay? So, water sign, yan ang nasagap natin na energy para sa yung May 13, 2026. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye!